Footlong, madalas itong ibenta na nakalagay sa tinapay. Pero bakit hindi natin ito i-partner sa kanin para pwedeng ulamin? O di ba kakaiba? Hetong footlong ko, parang bulaklak ang itsura. Tapos yung kanin, overload pa. Kung murang negosyong hanap nyo, heto ang may sasuggest ko. At malalaman din natin mamaya kung kikita ba ang recipe na to or kung malulugi tayo. Kaya wag na natin patagalin pa, simulan na natin to. Magsaing tayo ng kalahating kilong bigas. Minsan talaga ang hirap mag-control sa kanin kasi napaparami palagi ang iyong kain kapag masarap yung ulam na nakahain. Ganyan talaga, naintindihan ko kayo, lalo na kung ako ang uulamin nyo. Naglagay ako ng isang kutsarang toyo pampakulay. Minsan, ang babae kapag tinoyo, hindi mo talaga maintindihan. Once na may ibang babaeng napanaginipan yan, pagkagising, itatanong agad sa'yo kung sino si Mary Ann. May napanaginipan lang na pangalan, pagkagising nyo, meron ka na agad kasalanan. Guys, hiniwa ko na yung footlong ko dito. Hindi ka mabibitin sa footlong ko dahil hindi lang isa ito, kundi tatlo po ito. Itupin natin sa gitna yung molo wrapper para mahati ito. Pwede din kayong gumamit ng gunting at kutsilyo. Sample lang naman ito kaya pa isa-isa ang pinapakita ko sa inyo. At hetong molo wrapper din ang magpapalutong sa footlong natin dito. Next, basahin natin yung isang side dahil kailangan natin pagdikitin yung magkabilang dulo. Tapos, gupitin natin yung isang side nito. Then, pahiran natin ng tubig yung molo wrapper para kapit na kapit sa footlong ko. Sunod naman, ito'y ating irolyo. Ibukan natin yung molo wrapper para magandang tingnan. Kapag malapit na maluto yung kanin, ilagay na natin yung mga gulay. Isang pirasong sweet corn nito, isang pirasong carrots, at 1/4 kilo ng green peas. Medyo may tubig pa yung kanin ko, kaya maluluto pa yung gulay natin dito. So, after ng ilang minuto, okay na to. Kailangan muna natin tong haluin. Next, 5 kutsarang oyster sauce ang ilalagay ko. Naglagay din ako ng paminta dito. Kung gusto nyo makatipid, imbis na green peas ang ilagay nyo, dahon na lang ng sibuyas ang ihalo nyo dito. Mas nakakaakit kasi guys kapag may kulay green yung kanin nyo. O diba, ang sarap ng itsura. Next, 4 na pirasong footlong ang tutuhugin ko. Yung iba, nagyayabang kasi mahaba daw yung footlong nila. Eh ako, tahimik lang ako kasi yung sakin, pabulaklak siya. O diba, parang bulaklak ang itsura. Magpainit na tayo ng mantika. Tapos, pirituhin natin to into medium heat hanggang sa mag-golden brown ito. Pero sa totoo lang, nakakatuwa yung mga ibang estudyante ngayon. Nakakaisip sila ng paraan para magkaroon ng pagkakakitaan. Samantalang nung ako, hinihintay ko lang mag-uwian para makasama yung nililigawan. Iba na kasi sa panahon ngayon, marami ng way para kumita ka. Ako dati, kumikita lang ako kapag may pasok sa eskwela. Guys, ito yung lalagyan na gagamitin ko. Pero gugupitin ko muna yung isa nito. Tapos maglagay tayo ng kanin dito. Kaya 40 pesos ang presyuhan ko kasi medyo pupunuin ko ng kanin ito. Kailangan natin medyo siksikin para hindi tumapon yung kanin. O diba, ang ganda ng itsura. Ilagay na natin yung footlong dito. Kayong bahala kung gaano karami ang ilalagay nyo. Tapos ketchup naman para mas lalong sumarap. Heto ng ating crispy footlong rice. Try nyo na din ang recipe na to na pang negosyo. So yun guys, nakaluto na tayo. Bali 8 order ang nagawa ko dito. Pwede mo siyang ibenta ng 40 pesos. Kaya naman, tikman na natin to. Grabe, napakalutong talaga. Yung kanin naman. Malasang malasa. Sulit na sulit ito sa 40 pesos mo. Try nyo na din ang recipe na to. Perfect itong pang negosyo. Kaya masasabi ko, kikita talaga kayo sa recipe na to. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye-bye. Bye-bye.